Hello everyone, happy Monday. Welcome to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader. And ito na yung weekly analysis natin for BTC February 24. Okay? Week 7 na tayo. So, medyo makalat lang, i-explain ko sa inyo lahat yan. Then, i-revise na natin para at least makasabay kayo. If ever hindi nyo masabayan kung ano yung nakasulat dito, panoorin nyo lang yung February 10, February 3 para makahabol kayo kung saan ko pinagkukuha yung mga nakasulat dyan. Pero bago yan, recap muna tayo sa February 17. Ito yon. Okay? So week 6, yung bias ko ng February 17 is bearish. You might see a bullish reaction in lower time frame but it does not mean a bullish bias. So kung mapapansin nyo, nagbo-bullish yung market sa lower time frame pero bearish pa rin yung bias natin. Follow the numbering. Number 1, ito yung area na pwede tayo mag-short. So disregarded na yan kasi medyo malayo pa. Number 2, ito yung second zone to sell short. This is just a minor reaction. However, we can trade this lower time frame. Market already reacted in this area and the POI are still valid for 1 hour and refined and 15 minutes minor. So makikita nyo dyan later na nag-react si price dyan sa mga POI natin. And number 3, ito yung ginawa niya. If the market below this area, I just showed you how to position basic entry. I think naturo ko to sa February 10 kung paano kayo magpo-position dyan sa ilalim. And decent target only for BTC kasi yan sa analysis ng week 5. Be careful targeting the opposite high because our weekly bias is bearish. So pag nakakuha kayo ng long position dito, hindi nyo pwede targetin yung taas ng sobrang layo. Kasi nga, bearish pa rin si BTC. Okay? Kukuha lang kayo ng konting reaction. And kung mapapansin nyo, na-discuss ko na rin to sa TikTok tsaka sa Telegram. Itong malaking momentum na to, which is gagawin niya dito, ginawa niya na. And tapos na tayo doon. So, let's go sa chart. Okay. So, mag-start tayo dito. Itong area na to, yan yung first high ni BTC. Second ito, and third ito, which is na-sweep na ng market. So, explain natin. Alisin ko na tong position ko kasi TP hit na to. Alisin ko na rin tong mga minor. Okay. So, kung mapapansin niya dito sa area na to, ito yung momentum na sinasabi ko sa inyo kanina. Ina-expect ko yung momentum na yan na magkaroon ng sell-off sa area na yan. Kasi itong mga red line na yan, nandito yan sa liquidity ng 1 minute time frame. And lahat yun na-sweep. Ayan, makikita nyo yung sweep dito sa ilalim. And makikita nyo yung reaction ng candle. Ito yung candle na yan. And ito yung momentum. So, tanggalin ko na. Alisin ko na rin to. Alisin ko na rin lahat ng liquidity dito. And ito, sweep na rin. Okay. Alisin ko na rin tong arrow, yung sell-off. Alisin ko na rin tong momentum. Tapos na to. By the way, papakita ko sa inyo yung update nitong momentum. Itong momentum na to, ibig sabihin, tapos na. Nababaan na ng market. Okay? Ayan, nakikita niyo yung reaction dyan. So, pag in-update ko yan, ibababa ko lang yan dito sa baba. Pwede to? Di ba? Baba ko pa dito. Okay. So, alisin ko na rin to, liquidity sweep na to, para malinis. Okay. So, in short, si market, possible magkaroon ulit ng selling pressure pababa. Okay? Kasi yan dito, nakasweep na eh. So, may next na isi-sweep dyan, which is pwedeng ito targetin niya na to. Malakas yan. February 3 pa yan. And magkakaroon siya ng malaking selling pressure. So, again, ang bias pa rin natin kay BTC, bearish pa din. Okay? Alisin ko na rin tong POI na 15 minutes. Nag-react na siya dyan ng konti. Tapos,
Akyat pa rin. Nasip na yung previous high ng market. Ito yung previous high niya, yung sinabi ko kanina. And valid pa rin yung liquidity dun sa taas. So, tumapik sa POI natin ng 1 hour and yun, nagkaroon ng sell-off. So, again, kung titignan nyo tong price na to, okay, lamang pa rin talaga si seller. Hindi niya masasabing buyer yung control kasi nga galing sila sa ilalim. Kaya sila nag-pump. Malalaman mo na buyer is in control kung nandito na siya sa taas ng POI tapos nagbo-bullish pa rin siya. Kumbaga ito lang yung first na hit ni BTC. Okay, na-sweep niya yung first high. Then bumaba ulit. Ibig sabihin, na-regain pa rin ng seller yung control sa market. Meron pa dito and meron pa dito. Okay? So, itong mga ganitong reaction na to, yan yung liquidity. Ganyan, supposed to be, pag malakas yung liquidity, ganyan yung reaction ng market. Parang yung nangyari dito, yan. Sinip lang yung liquidity, sabay baba. So, yan. Kaya ako nilagay yan dyan. So, again, itong liquidity nakasip, so binigyan niya tayo dito ng malaking valid ng order block. Pero, wait. Bago tayo pumunta dyan, update muna natin yung nandito sa taas. Still valid, 1 as is. Kahit umabot dyan si BTC, bearish pa din. Mga liquidity sa taas. Valid pa rin to. Yan yung buong 1. Okay? As is yung 1. Yes. Okay na. So, updated na tong ilalim. Okay. So, discuss. Number 1, as is. Yan pa rin yung ano natin, kahit umabot dyan si BTC, bearish pa rin tayo. And, etong ganitong reaction, pag nandyan yung liquidity sa taas, and ganito dapat yung inaantay dyan. Magsisave, tas bababa. Parang ito. Okay? Kaya, bibigyan ko kayo ng basic entry lang dito. Kunyari, liquidity yan. Ganito lang yung position dyan. Mag-short kayo dyan sa liquidity, tas yung SL nyo sa next liquidity. Tapos, target nyo yung baba. Ngayon, common na maraming pumaposition sa liquidity, which is ganito nga. Ang gagawin mo, pwede kang mag-zoom in dito. Yan. Hanapin mo yung pinakamaliit na POI. Tsaka doon ka mag-entry para tumaas man lang tong entry point mo. And lumaki yung RR mo. Gets mo? Hindi ka ma-SL. Kasi kung nipisan mo yung SL mo dyan, baka ma-hit ka. So, yun yung basic entry lang. And mag-upload pa ako niyan soon. Baka this week or next week pag hindi busy. So, number 2. Okay, saan naman tayo pwedeng mag-sell short? So, since nagkaroon tayo dito ng malaking selling pressure, malakas pa rin yung POI dito, pero hindi na dito. Kasi mitigated na to. Or, alisin ko na rin ha. Andito na yung liquidity. Okay, nag-transfer na. So, ibig sabihin, bago pa makaakyat si market dito, malakas pa yung selling pressure. When I say malakas pa yung selling pressure, yung pagkababa ni market, tingnan niyo yung reaction ng buyer. Pataas lang ng konti tapos binagsak pa rin ng seller. So most likely bearish pa rin sa akin dito. So saan pwede maghanap ng bearish? Kunin mo lahat to. Yan.
Okay? Selling area mo to for number 2. Okay? Number 2, cell zone area. Itong 1, itong yellow, tsaka yan. Puro cell zone area yan. And better makaposition ka dyan ng short. Humanap ka ng magandang position dyan. Assignment mo na yan. Dahil pwede magkaroon si BTC ng um, I would expect downtrend pa rin talaga. Mga malaking selling pressure. Isipin nyo na lang kung napanood nyo sa previous videos ko sa YouTube, yung price and duration, mapapansin mo dito yung effort ng buyer umangat, sobrang tagal, tapos saglit lang sa seller, halos 2 candles lang. Okay? So, dyan nagpapakita na in control yung seller. Isa pa, lahat yan internal structure and lahat sila nasa discounted area. Pababa talaga. So, I would expect again, hindi ko muna ibibitaw dito yung red candle na momentum kasi wala pa ako masyadong confirmation upon analysis. Pero, meron pa na next. Okay? Malaki-laki. So, better dyan makapaghanap ka na ng short. If hindi umabot dyan, galingan mo mag-refine dito, humanap ka ng short. So, maglalong ba si BTC? Siyempre maglalong yon. Okay? Ang bias naman natin kasi is bearish. Pero pag umaabot siya dito, let's say makasweep siya ng liquidity na to, itong area na to. Yan, nasweep niya yan. Okay? February 3. Possible maglong si BTC. At eto rin to, may liquidity rin dito sa ilalim na to yan. February 18, which is yung kakasweep pa lang. Valid pa rin yan and magre-react siya si BTC. So isipin nyo, sa tuwing nakakuha si BTC ng liquidity, tingnan nyo yung reaction ng price. Malakas ba na umaabot siya sa taas or naibababa pa rin siya ng seller? So yan, malakas na tong liquidity na to sa ilalim and makikita niyo yung ganyan reaction. Yan na, binibigyan ko na kayo ng clue. Ano yung pwede yung i-position sa area na yan. So hindi porket maglo-long ka dyan is pwede ka nang pumaldo. Siyempre, kailangan mo pa rin mag-check ng technical analysis mo. This is January 13 and very strong to. So yan, may long position pa rin sa area na to. So bago pa siya umabot dito sa green, syempre, bubutasin niya muna tong gray, which is yan yung mga lower time frame, mga minor lang. So again, sa 3, look for short-term long. So pag nag-long si BTC, ulit, hanggat di pa siya umaabot dito, or dito, bearish pa rin yun. Internal lang lahat yan. I'm not sure kung napanood nyo sa story ko yung pagka-purge ng low. Parang ganito. Sobrang, ano yun, liquidity run yun. Walang mercy. And higher time frame candle din yun. Pag pinurge niya yung low, nahanap ko yung brush. Nawala yung brush. Hindi sanay eh. Kasi yung brush. Nawawala yung brush. Pag bumaba yan, purge tong low na to. Purge yan. Yung dalawang yan. Diyan sa structure na yan, pababa na gano'n. Okay? So, let's see. Good na to for 1 week. And again, it will set the tone for this week. Kung anong gagawin nyo sa alts and kung paano nyo itatrade yung mga malalaking negative and malalaking positive. So, stay tuned sa YouTube, subscribe and follow para pag in-upload ko yon updated kayo. Para kahit anong gawin ng market, matatrade nyo siya sa peak high and sa peak low. Okay? So, yun lang. If may question kayo, let me know. Thank you and see you ulit sa next video. Bye-bye!